Ate Margs, ang kwentong ito ay naging alamat dito sa Thailand. Makikita mo nga ito sa YouTube o kaya ay sa Google. Andito kasi ako ngayon at may naging kaibigan akong Thailander na nagkwento sa akin. Kaya namin ito napag-usapan kasi ang taxi na sinakyan namin ay dumaan sa isang lugar na may isang malaking ilog. Sinabi nitong ang lugar na iyon ay Prakanong at ang Prakanong ay may kwentong naging alamat na sa lahat. Simulan ko na ang kwento ko, Ate Margs. Dito sa bayan ng Prakanong ay may isang babaeng nagngangalang Pinoy. Matangkad, maputi, mahaba ang buhok at mabait. Sinagot nito ang kanyang manliligaw na si Jay. Masayang magkasama ang dalawa, nagtatrabaho at nagdi-date pagkatapos. Hanggang sa nagkaroon ng konting kaguluhan sa Thailand laban sa border ng Myanmar. Maraming mga refugees ang nakalusot papasok ng Thailand. Dala ng kaguluhan ay nakatanggap ng notice si Jay na kailangan siyang mag-report. Naka-on leave lang kasi ito sa pagiging sundalo nito. Naisipan ng dalawa na magpakasal muna bago ito mag-report sa kampo. Si Pinoy na yata ang pinakamasaya sa araw na yun, araw ng kasal. Sa mata ni Jay ay si Pinoy na ang pinakamaganda. Pagkatapos ng kasal ay nagligpit na si Jay para bumalik na sa kampo. Malungkot si Pinoy ng oras na yon. Pinangakuan naman siya ni Jay na babalikan at babalikan niya ito kahit anong mangyari. Nakangiti na umiiyak ito na hinatid si Jay sa labasan. Wala pang cellphone noon, Ate Margs. Sulat na nga lang sana ang pag-asa. Paano naman makapagdala ng sulat na nasa gitna ng gyera? Pagkalipas ng halos 2 buwan ay nalaman ni Pinoy na siya ay buntis. Lumuha ito at paano na silang mag-ina. Wala siyang alam kung buhay pa ba ang asawa niya o patay na. Gayon pa man ay iningatan niya ang kanyang pagbubuntis. Kapag napadaan siya sa maraming tao habang naglalakad ay sinasabi ng mga tao na lalaki ang anak nito. Napapangiti na lang ito, lalo na at sinasabi ng iba na kung lalaki ito ay malamang matapang din na sundalo kagaya ng papa nito. Nasa isip naman ni Pinoy na kung lalaki man ang magiging anak niya ay hinding-hindi niya ito papapasukin sa sundalo. Ayaw niyang maramdaman ng magiging manugang nito ang nararamdaman niya sa ngayon. Hanggang sa dumating ang araw ng kapanganakan ni Pinoy, nahihirapan itong manganak. Agad namang dinala ng mga kapitbahay at ng magulang nito sa hospital. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito umabot sa hospital, Ate Margs. DOA, dead on arrival. Ginawan pa ng paraan ng mga doktor na mailabas ang anak nito. Ngunit patay din ito nang lumabas. Malungkot ang mga taong nakapaikot sa buhay ni Pinoy. Namatay itong hindi alam ng asawa. Habang sa bundok naman ng Thailand ay pinipilit isalba ang buhay ni Jay. Natamaan ito ng bala mula sa mga kalaban. Ang tanging nagpapalakas nito ng loob ay ang asawang naghihintay sa kanya. Niwala itong alam na buntis ang asawa nito at ngayon ay wala na. Napapangiti si Jay kasi once naggumaling siya ay pwede na siyang umuwi. Lahat ng mga sugatan, protocol na pwede nang umuwi at under control naman na nila ang kaguluhan sa border ng Myanmar at Thailand. Hanggang isang gabi ay isang anino ang makikita sa daanan ng Prakanong. Binabaybay nito ang daan papunta sa bahay ni Pinoy. Isang nakangiti na Jay ang tumatawag sa pangalan ni Pinoy. Isang nakangiti naman na Pinoy ang sumalubong sa asawa nito. Nagulat ang mga kapitbahay. Kinabukasan, nang makita nila si Jay, masaya na kumakaway sa kanila. Pumasok ito sa bahay nila at parang may kausap. At nakikita nila itong para ding may kayakap. Kinabukasan, maaga pa lumabas ng bahay si Jay para mamalengke. Hinarang siya ng isa sa mga kapitbahay at nagsabing condolence sa nangyari sa asawa at anak nito. Napakunot noon naman si Jay. Tinanong kung ano ang ibig sabihin. Sinabi nitong ginawa nila ang lahat ay sugod sa hospital si Pinoy ng manganak. Ngunit hindi ito umabot ng buhay. Lalong kumunot ang noo ni Jay. Sinabi nitong nasa bahay nila ang asawa nito, kaya siya mamalengke
para makapagluto na si Pinoy. Nagulat naman ang kapitbahay nila. Sinabi nitong patay na si Pinoy kasama ang anak nito. Namatay ito sa panganganak. Hindi na ito pinansin ni Jay. Umalis ito at pumunta sa palengke. Pag-uwi ay kitang-kita ng mga kapitbahay na may inabutan si Jay ng kanyang pinamili. Nakikita nilang masaya si Jay na may kausap. Hindi alam ng mga kapitbahay kung paano sabihin kay Jay na wala naman talaga siyang kasama. Dito kasi sa Thailand, Ate Marge, naniniwala sila sa reincarnation. Kaya naniniwala ang mga kapitbahay na nakikita talaga ni Jay si Pinoy. Hanggang naisipan ng mga kapitbahay na mag-report sa kampo kung saan naka-duty si Jay. May isang opisyal na pumunta sa bahay ni Jay. Kinamusta ito? Sinabi nitong bakit hindi na lang tumira sa kampo para hindi naman ito mag-isa. Napangiti si Jay. Sinabi nitong hindi siya mag-isa. Kasama niya ang kanyang asawa. Lumingon ito sa likod at ngumiti. Inakbayan ito ng kanyang opisyal. Sinabi nito, matagal nang patay si Pinoy. Namatay ito sa panganganak habang nasa duty siya. Napatulala si Jay. Tumango-tango ito. Pagkaalis ng opisyal ay umupo si Jay na malungkot. Tiningnan niya ang asawa na sa kusina ito nagluluto. Bigla itong napadilat. Ngayon lamang niya napansin na hindi sumasayad sa sahig ang mga paa ni Pinoy. Mula kusina, sinundan niya ito ng tingin. Hanggang sa kwarto nila, hindi talaga ito naglalakad. Nakalutang ang mga paa nito. Tinawag niya ito. Pinaupo sa tabi niya. Sinabi niya dito na bakit nandito pa ito hanggang gayon. Gayong patay na pala siya. Umiyak nang umiyak si Pinoy. Sinabi nitong dahil sa pagmamahal niya ay kaya niyang magpakita kay Jay. Sinabi din nitong ngayong alam na ni Jay na siya ay isang multo ay mawawalan na ng power kung ano man ang kaya niyang gawin. Umiyak ito ng umiyak hanggang sa naglaho. Mula ng araw na yon ay naging malungkutin si Jay. Hindi na lumabas ng bahay. Hanggang isang araw ay biglang umaalingasaw ang isang mabahong amoy na galing sa bahay ni Jay. Pinasok ito ng mga kapitbahay nilang lalaki. Nagulat sila nang makita si Jay nakabitin sa kisame, wala ng buhay. Sa tingin nila ay ilang araw na itong patay. Ngayon ay magkasama na ang dalawa, Ate Marge. Hanggang dito na lang.